kasama, hindi natin tutuloy, definitely kila Pastor Robert yung sound system nila gagamitin. Yung screen lang siguro. Yes. So ano pong decision po natin? Kasi may nag-suggest kami na ibang date eh. Ano ay ng decision? Siguro, kailan mag-voting po tayo kung sino po yung sasama sa presentation line. Para po natin po yung kami not-joining. Not-joining. Meron ng conflict, meron ako nakabasa sa 20. Yung ano ha, yung fellowship ba? Oo. Natabi yan. so, sino mag-joining po is Pero doon sa second part, yan, ano? Doon na tayo Joining. sa Acts. Sa Sa Acts na yun. Ayun, sa inyo po. Joining. sa Alcan. Solid kami. 1, 2, 3, 4, 5. Solid 5. sila. Magpa-anim na Pastor John. 6 churches. 5 churches po is more than enough po sa praise and worship. Yeah. Dalawa lang natira sa amin. Bakasyon Kasi lahat. sa amin hindi rin kontento kasi yung mga kasi sa worship team namin. Babay na din. Bakasyon lahat. Half joining, half not talaga. Pero will join. A-attend lang. Pero attend kami. Praise and dadala ng ganyan. Kung ang magkasunduan, awat churches. Maybe we can add suggestion lang para hindi rin po ma-defeat yung purpose. Kasi magkaiba yung worship nights sa yung word na performance. Kung kaya lang din po na pagkakanta, mag-stay lang sana. Until such time matapos na. Kasi napansin ko lang din. Pagkakanta, uwi na. Yes. Tapos parang, anong nangyari? Kawawa yung huli. Wala na kasama. So kung ang suggestion, kung lahat naman tayo ay member ng ACTS and we agreed on that event, why not try to ask our member to stay until such time na matapos? At the same time, if you are going to spend money, wala naman tayong problema sa pera. Pero tingnan din natin, kung evangelism night ito, magkaroon tayo ng tali, ilan yung tumanggap. Makabi nga, isa lang okay na, maraming ang kailan nagbubunyi. But the point is, kung kasama yung evangelism or ano kung pag-share ng gospel, magkaroon ng time at the same time, mag-invite talaga ng bago. Baka po makatulong. Kasi ano naman is to encourage lang po yung mga dati ng members. So ibig sabihin, walang evangelism. Hindi po evangelism. So encourage lang. we need to define. Sa evangelism po talaga yung para to revive them. Ano lang revival. Yun. At saka pastor, yung pag ganun na ano, yun nga yung napag-usapan natin na dapat specific na sana sa may distribute na sana, do hindi kami kasama, sorry po, sa churches kung sino sa kanila ang mag-worship, sino sa kanila yung praise, tsaka sa worship, then maging specific po tayo sa time management din po. Kung pag 5 minutes lang tayo. Para hindi hahaba din tayo. Though praise and worship po yun, pero syempre, yung mga iba, makakain na kasi ng oras ng iba yung oras ng iba. Iniba po namin yung setup. Talagang ang ano namin yung mga maliit na bar lang inano namin sa loob ng Estrada. Talagang feel na feel mo yung ano ng prices na loob sa night of worship. Sinubukan po namin eh. So ano na lang po siguro Pastor? Tsaka ang mga kanta talaga, puro worship, walang wala kaming praise, puro worship talaga pinasta. So talagang feel mo nung yung solemn na medyo nakaka-touch talaga yung mga talaga. Actually, yun po yung sinuggest ko dati kay Pastor Jan. Kasi, sa akin lang po, no? Sa akin, sa inangan ko lang po. Pagka po nagpapalit-palit ng band, tumutugtog, ay itong tip na night of worship po ito. Parang nagbigay lang po tayo, nag-render lang po tayo ng special. Ang suggestion ko po, why not na magkaroon talaga ng worship talaga? Wala na palit-palit ng team, nang tumutugtog, sa nagtutugtog. May exaltation lang po, may exaltation lang ng konti.
then continuous again worship. So yun yung kasi pagtapos po niyan, sa set up momento, bababa yung level na naman. Dapat continuous yung Ganun po worship. ginawa namin. Sapat na oras na rin. Naka-enter ka na. Oo, naka-enter na. Biglang pa din, paano tayo banda. Puro worship. Dapat worship po talaga. Pastor John, di ba naka-attend kayo yung ginagawa nila Pastor Joey? Na di ba yung ginawa nila? Merong parang praise and worship po siya, pero may program sila. Kumbaga parang lumalabas, hindi naman sa panan, pero kita mo rin talaga na kantahan nyo nga, tas exhortation, pero inline po siya, hindi humihiwalay. Kumbaga pataas ng pataas, kasi as they exhort, nag-prepare naman sa likod. Kumbaga may nag-keyboard lang po, pero ang setup niya is dalawang instrumentalist po sila. So yung isa nagsusustain, yung isa nag-prepare sa kanila. Hindi na puputol. Hindi na puputol because of the exhortation, saka yun sa kanya. Pero naka-program po yun. May time talaga na kung sila na sino mag-exhort to encourage the crowd to sing more, ganun po siya. So, mataas din po yung nagiging result ng worship ko talaga. I think, sumamang acts dati nun, more than almost 500, no? Basta sila. Hapon ginawa yun, di ba? Hapon. Kasi sa kanila po kasi is talagang nag-invite po kasi sila ng international praise and worship. Katulad ni St. Peo, yung kumanta ng Worthy of It All. Kaya napakarami pong attendees dahil meron silang international music. So sa atin siguro, for this suggestion, siguro Pastor Joel, Pastor Lord, siguro we can make it siguro simple praise and worship na lang. I-reschedule siguro natin. After April 25, we can make it in CKGM. Makikidali practice. So, firstly po ng May, we can make it in CKGM po para malisin yung budget for us. At least ma-i-accommodate po yung ating mga suggestion. Kasi nagawa naman natin yan. Last year is we have the praise and worship night din naman, so na-accommodate po ang CKGM since na medyo mainit nga lang dati, pero ngayon February po is nagdagdag po kami ng dalawang AC. Sa holiday. Oo. Sa holiday, maganda yun. Next holiday. Sa Hajj. Siguro yung pangmalakihan na walang mag-out of town. Opo. Siguro yung pangmalakihan siguro we can schedule siguro by class or kasi kung malakihan na praise and worship talaga is kailangan ng at least 3 months preparations. Pero po talaga mag-asya. Tsaka hindi pwede sa inyo kasi pagka-holiday, maraming mga Siksikan talaga. So yun na lang po at i-reschedule na lang po natin yung praise and worship night, Pastor Joel, para maka-attend kasi meron kasi silang mga Attend na lang sila sa umaga. graduate sa music symposium na gusto nilang maranasan po yung tinatawag na praise and worship night. So we will invite po yung mga graduates sa inyo at kung sino po yung mag-join na lang is they can join po. Amen. So hiwalay na po, wala na po yung... wala na po, hiwalay na po yung ating... Join na lang po kayo sa umaga. Maganda ang ano po namin kasi advancing the kingdom of God. Ni Pastor John na ini-offer niya yung kanyang church. So kung ma-count po natin yung attendees, kung okay po doon, kung mga wala namang 70, kasya po yun, di ba? So, hanggang 150 nga, kasya dun eh. Butasin po natin yun sa inyo. Butasin. Para diretso hanggang sa inyo. Maglagay ng sampito. Opo po. So, yun po, maganda rin po yun para yung mga minus tayo ng gastos sa ating praise and worship night. So, yun lang po. At maraming salamat po doon sa mga makikigyan po sa aming praise and worship night. God bless. Before na mag-off si Bishop, kasi nananawagan po siya na tatlong alumni na pastor na pwedeng mag-facilitate ng mga pledges doon sa graduation.
So in connection po dun sa graduation na susuportahan natin this coming April 25 sa batch 2 ng pastoral. So nagre-request po siya sa atin na 3 pastor na pwede mag-facilitate nga po ng mga pledges. Pledge of loyalty, pledge of allegiance, and then yung pledge po sa Bible and all that. So, kaya ako po sinadjust no, na sa GSMCMs yung mga pastors dahil maraming graduates po sa kanila at the same time anniversary nila, so complete sila. Kaya lang sabi ni Pastor, hindi lahat sa GSMCM, so we honor that. Kaya sino po sa atin yung malakas ang loob na Chairman, external and internal. Pastor Jan. Pag tatlo. Opo. And then chairperson. So may 3 pledges po yun, no? Pledge of allegiance. Hindi ko kabisado yung 2. So, Pastor, ano po yung pledge of allegiance and then pledge of loyalty? Pledge. Opo. Yung isa po. Christian God at saka Bible. Sa Bible, opo. So, right now, i-establish na po natin yung 3 pastor na minister ko sa pledges. So, yung 2 po is yung 2 po, yung vice chairman po ng external at saka internal. So, tag-isang pledge na po sila. And then, isa na lang yung kailangan po natin i-establish. Chairman. Opo. I suggest hindi chairman kasi ang chairman. Meron po kami babasahin, Pastor, no? Pastor, yes, okay. So yun po, babasahin lang and then susunod. So since si Pastor Susan po ay nag-lead na ng Pledge of Allegiance, so bino-volunteer ko po siya. By appointment. Opo! Familiar na po ako doon kasi during the graduation ako lagi ang nag-press. Pledge of Allegiance po si Pastora. And then yung external and internal, sila na po yung mag-accommodate ng 2 pledges po. So, close deal na po siya. Basta, meron na po tayong Sold out. opo, sold out na. Amen. So, Sige lang. yeah, meron po sinabi si Pastor Bernard, and pwede ko siguro ilagay sa screen. So ako, nung binasa ko po yung sinabi ni Pastor Bernard, similarly naman po yung mga duties, pero mas maigi po na makita natin. Meron po ako sinabi so, yung sa amin kasi sa more on external affairs, saka yung under external affairs, so pwede natin mahapyaw siguro para at least magkaroon sila ng ma-review din nila kung meron papaguhin. Actually, meron din pong high level doon sa bylaws na sinihan ni Pastor Ram, di ba? Yung mission ng apps. Amen po. So yun po, no? Napakaganda po nitong mga duties and responsibilities na sinyer po ni Pastor Bernard. And I completely, totally agree sa mga functions na kung talagang ito ay ma-fulfill po ng bawat officers, I do believe po na mamimit po natin yung ating vision within the body of apps. At ngayon pa lamang po nakita po natin yung unity natin sa vision ng apps. I don't think meron isa man sa atin na
na parang hindi naka-inline no, sa vision ng Acts. I do believe no, every pastors, ito yung heartbeat natin. And remember what Jesus said, they will know you if you love one another. Right? Yun po yung isa sa mga programs to promote spiritual growth and development, create and deliver curriculum and lesson plan for Bible studies and other educational programs, provide opportunities for members to deepen their understanding of God's Word and its application to their lives. Develop and implement discipleship programs to help members grow in their faith. Develop and implement leadership training programs to equip members for ministry. Provide opportunities for members to develop their leadership skills. Manage the education ministry budget and resources. And of course, coordinate with other churches, education ministries to promote Acts Mission and Bible. Buti yung education, sinabihan mo ng budget, yung ibang ministry walang budget. Hindi, yung ibang, yung let's say, yung praise and worship ministry, wala kang budget na naisama doon. Yung sports, wala kang budget na isama doon. I-add natin. Kasi under review ng ano pa ito, yung hawak po ng ministry nito. Alright, so itong reintegration program, actually si Pastor Phil talaga magpa-finalize ito. So nagbigay lang po tayo ng suggestion. So ito yung suggestion natin for the reintegration program, develop and implement reintegration program for individual transition back in the country. Yung sinasabi ni Pastor, ni Dr. Edwin kanina, na kung pastor tayo dito, dapat pastor din tayo sa Pilipinas. Create and deliver curriculum and lesson plan for reintegration program. Evaluate and improve reintegration program. Provide case management services to individuals participating in reintegration programs. Provide counseling and support services, offer guidance and mentorship to help individuals to achieve their reintegration program goals. Build the relationship with community leaders and organizations to support the reintegration programs, katulad ng OWA. Acts as liaisons and contact for government agencies like POLO and other government services. So, si Pastor Phil na po ang more information. So, ayun po, at sa proposal nila. Tama yan. Na inaprubahan ng committee. Then, the end of the year, merong reporting sa nagastos ng may liquidation. Then, include na rin natin yung project natin for the act. Katulad nung madalas natin pinaproblema yung mga bond, mga sound system. Siguro kung Amen po. Kasi ang napag-usapan din natin last meeting, pag natapos na po natin yung organization ng church ng Acts, plus itong roles and responsibilities, is dadako na po tayo sa plan for ng 2025. Which is yung mga gusto natin program, katulad ng yung praise and worship evangelism, tapos yung ano pa, meron tayong mga leadership convention, sport fest, at saka kung ano po yung gusto natin na project po na isusulong for 2025. Pero ang nire-request natin is kung meron tayong project na isusulong po is meron dapat proposal including the budget for this project. Yung ating, i-review na po yung mga nasulat. Yes, tayo po consolidate po natin. Ito po yung bago ngayon, may finance po atang pinasok. I don't know if admin and finance. Kasi yung custodian is admin.